Ang marahas na pagtilapon ng mamahaling alak sa kapapahid pa lamang na sahig ay parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Kulay dugo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elena habang nakaluhod siya, hindi makagalaw. Pinapanood ang dahan-dahang pagkalat ng pulang likido sa puting-puting marmol. Parang isang ugat na gumagapang, sinisira ang perpektong kalinisan na ilang oras niyang pinaghirapan. Narinig niya ang mahihinang singhap ng ibang mga kasambahay sa likuran niya. Ngunit ang tanging tunog na nagmarka sa kanyang pandinig ay ang malamig at mayabang na tawa mula sa taong nakatayo sa kanyang harapan. "Ops, mukhang nadulas ang kamay ko." Itinaas ni Elena ang kanyang paningin. Mula sa kanyang kinauupuan sa sahig, ang figura ni Juan Carlos Care o JC, gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ay tila isang dambuhalang anino. Matangkad, balingkinita ng katawan sa mamahaling kasuotan, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng pumalpak. Ang trabahong ito, ang sahod na katumbas ng pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng ito ay para kay Lito. Para sa operasyon mo, kapatid ko. Titiisin ko ang lahat. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan, isang halo ng galit at kahihiyan. "Pasensya na po, sir." Halos pabulong niyang sabi, kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni JC, isang namangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi pasensya ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay isang malinis na sahig. At dahil kasalanan mo kung bakit ako nadulas, kasinungalingan yon. At alam nilang dalawa, ikaw ang maglilinis niyan." Tumango si Elena. Tatayo na sana siya para kumuha ng mop nang muling magsalita ang lalaki, mas mababa at mas may diin ang boses. "Gamit ang mga kamay mo." Muling huminto ang paghinga ni Elena. Tumingin siya sa paligid. Ang ibang mga kasambahay ay mabilis na nag-iwas ng tingin, takot na madamay. "Sir?" tanong niya. Umaasang nagkamali lang siya ng dinig. "Bingi ka ba?" Lumapit si JC at ngayon ay amoy na amoy ni Elena ang pabango nitong mas matapang pa sa alak na natapon. "Sabi ko, gamitin mo ang mga kamay mo at isang basahan. Ngayon na." Bawat salita ay isang dagok. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isampal sa pagmumukha nito ang natirang dignidad niya. Pero nakita niya sa isip niya ang mukha ni Lito. Ang maputlang balat nito, ang hirap nitong paghinga sa higaan ng ospital. Kaya't yumuko si Elena. Walang salita, walang luha. Kinuha niya ang basahan mula sa dala niyang timba at nagsimulang punasan ang kumakalat na alak. Tahimik. Ang katahimikan niya ang tila mas nagpagalit kay JC. Inaasahan nito ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Hindi niya yon ibinigay. Bawat kuskos niya sa sahig ay tahimik na paglaban. Natapos niyang linisin ang mantsa. Tumayo siya. Dala ang basahang basang-basa sa alak. At hinarap muli ang senyorito. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Isang bagay ang kumislap sa mga mata ni JC. Pagkainis. Pagkabigla. Mabilis itong nawala at napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paalis. Huminga ng maluwag si Elena. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, huminto ito. Mula sa kanyang wallet, dumukot ito ng isang bungkos ng pera. Iwinaksi niya yon sa ere, at ang mga papel na pera ay isa-isang nahulog sa sahig na kapupunas lang ni Elena. "Iyan," sabi ni JC, hindi man lang lumingon. "Tip para sa masunuring aso." At nagpatuloy na ito sa paglakad, iniwan si Elena na nakatayo roon, nakatingin sa perang nakakalat sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay dahan-dahang kumuyom sa magkabilang gilid. Inis, yun ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni JC habang pabagsak siyang umupo sa malambot na sofa sa kanyang pribadong opisina.
Inis sa katigasan ng ulo ng bagong katulong. Inis sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi takot, kundi paghamon. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Elena ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Walang bahid ng pagsuko. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na tila siya ang dehado. Kahit siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalang Isabel ay umilaw sa screen. Bumuntong hininga siya bago sagutin. JC, my love, kanina pa kita tinatawagan. I was just missing you. Malambing ngunit may halong pagkontrol ang boses sa kabilang linya. I'm busy, Isabel. Busy? O baka naman may bago ka na namang laruan dyan sa mansyon? May halong panunukso sa boses nito, ngunit alam ni JC na isa itong pagsubok. Isang paraan para ipaalala sa kanya kung sino ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Stop it! What do you want? Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang dinner natin, kasama si Daddy mamayang gabi. Don't be late. This is important for the company. Fine. I love you, sabi nito. Ngunit tunog obligasyon, hindi pagmamahal. Hindi sumagot si JC. Pinatay niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa katabing upuan. Ang pag-uusap nila ni Isabel ay laging ganito. Transaksyon, negosyo, isang paalala ng kanyang obligasyon sa pangalan ng kanilang pamilya. Napatingin siya sa isang maliit na silver picture frame sa kanyang mesa. Ang larawan ng isang babaeng napakaganda. May ngiting kay tamis, ngunit hindi umaabot sa mga mata. Ang kanyang ina. Dahan-dahan, isang alaala ang bumukas sa kanyang isipan. Sige, ipagpapatuloy ko. Isang batang JC, mga 6 na taong gulang, nakatayo sa may pintuan, mahigpit ang hawak sa laylayan ng bestidang suot ng kanyang ina. Mommy, wag po kayong umalis. Please. Halos pumiyok ang boses niya sa pagpigil sa pag-iyak. Marahan ngunit mariin na inalis ng babae ang pagkakahawak ng kanyang anak. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mata. Ngunit ang tingin nito ay malayo, walang init. JC, be a good boy for your papa. Kailangan ko nang umalis. Saan po kayo pupunta? Isasama niyo po ako, di ba? Isang malungkot na ngiti ang isinukli nito, isang halik sa noo na napakalamig. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad palayo, papalapit sa isang kotseng naghihintay sa labas ng kanilang gate. Isang kotseng simple lang. At sa tabi ng kotse, isang lalaking simple lang din ang itsura, ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi ito mayaman, hindi ito makapangyarihan. Isa lang itong ordinaryong tao na nakuha ang atensyon ng kanyang ina at tuluyang inagaw ito mula sa kanila. Mula sa bintana, pinanood ng batang si JC ang pag-alis ng kotse hanggang sa mawala ito sa kanto. Dala-dala ang kanyang buong mundo. Idinilat ni JC ang kanyang mga mata. Ang pait ng alaala ay tila lasong kumakalat sa kanyang dibdib. Iyon ang simula ng lahat. Ang araw na natutunan niyang ang mga taong walang-wala ay hindi dapat pagkatiwalaan. Mga ahas na handang manuklaw para lang umangat sa buhay. Ang babaeng yon, si Elena, ay pareho lang sa kanila. Ang pagmamatigas niya ay isang palabas lang. Sa huli, lahat sila ay may presyo. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Don Ricardo, ang kanyang ama, na may guhit ng pagkadismaya sa mukha. Isabel called me. Sinabi niyang hindi ka raw maganda kausap. I was busy. Walang ganang sagot ni JC. Busy? Lumapit ang kanyang ama at tiningnan ang litratong nasa ibabaw ng mesa. Busy sa pagtitig sa larawan ng babaeng nang iwan sa atin. Matigas ang boses ni Don Ricardo. Ituon mo ang isip mo sa mga importanteng bagay, Juan Carlos. Ang kasal ninyo ni Isabel ang magliligtas sa kumpanya ng mga Montenegro at kailangan natin ang alyansang yan.
Hindi ko siya mahal, Papa. This is just a business deal. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang bilhin, ganti ng matanda. Ito ay tungkol sa tungkulin, sa apelyidong daladala mo. Napabaling ang tingin ni JC sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula roon ay tanaw niya ang isang bahagi ng hardin. At nandoon si Elena. Tahimik na winawalis ang mga tuyong dahon. Walang emosyon sa mukha nito. Nakatuon lang sa kanyang ginagawa, tila may sariling mundo kung saan hindi siya kayang abutin ng kahit sinong kare. Sa unang pagkakataon, pinanood niya ito hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tao. Isang taong may tahimik na lakas na hindi niya maintindihan. Sinundan ng kanyang ama ang kanyang tingin. Nang makita nito kung sino ang nasa hardin, mas lalong tumigas ang ekspresyon nito. Pakakasalan mo si Isabel. Utos yan, maring sabi ni Don Ricardo. Huwag na huwag mong hahayaan na isang hamak na katulong ang sumira sa kinabukasan ng pamilyang ito. Hindi sumagot si JC, ngunit nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa babaeng nasa labas, sa anino ng mga puno. Ang tunog ng cellphone ni Elena ay parang alarma sa gitna ng abala niyang paglilinis. Mabilis niya itong sinagot, pinunasan muna ang pawis sa kanyang noo. Hello? Miss Elena Ramirez? Isang formal na boses ang tumawag sa kanya. Ang boses ng doktor ni Lito. Opo, ako po ito, Doc. Kumusta po si Lito? Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang nagpabigat sa hangin at nagpakabog ng malakas sa dibdib ni Elena. Nagkaroon ng komplikasyon. Diretsong sabi ng doktor. His condition is getting worse. Kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Within this week. Parang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Po? Akala ko po ba? I know. Pero hindi natin ito pwedeng ipagpaliban pa. Paliwanag ng doktor. At para mai-schedule ang surgery, kailangan ng ospital ng full deposit. 100,000 piso. 100,000 piso. Ang mga salita ay parang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang ipon niya ay wala pa sa kalahati niyon. Ang sahod niya sa 1 buwan ay hindi aabot doon. Dok, gagawin ko po ang lahat. Nanginginig ang boses niya. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Bibigyan kita ng 3 araw, Elena. Iyon na ang pinakamatagal na kaya kong ibigay. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Elena sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ayaw niyang humingi ng tulong. Lalo na sa mga taong tulad ng mga kare, na ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa basahan. Ang kanyang dangal na lang ang natitira sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Lito, ang ngiti nito sa kabila ng sakit, ang pangako niya sa mga magulang nitong hindi niya ito pababayaan. Alam niyang kailangan niyang isantabi ang lahat. Ang pride niya ay walang halaga. Kung kapalit nito ay buhay ng kapatid niya. Buong lakas siyang tumayo at naglakad patungo sa opisina ni Don Ricardo. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang kalooban. Kumatok siya ng 3 beses bago marinig ang malamig na pasok. Naabutan niya si Don Ricardo na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay matalim at seryoso. Walang bakas ng kabaitan na mahihingian niya ng awa. Anong kailangan mo? Tanong nito. Yumuko si Elena. Sir, pasensya na po sa abala. Huminga siya ng malalim. Gusto ko po sanang, kung pwede, ay humingi ng cash advance. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Ricardo. Magkano? 100,000 piso po, sir. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Tinitigan siya nito, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Elena ay hubad na hubad siya sa ilalim ng tinging iyon. Para saan?
Emergency po. Sa pamilya ko, sir. Kailangan lang po talaga. Hindi na niya idinetalye. Ayaw niyang maging kaawa-awa sa paningin nito. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Don Ricardo. Tumawag ito sa kanyang sekretarya sa intercom. Mag-release ka ng cheque for 100,000 pesos. Ibabawas sa sahod ni Elena Ramirez. Hindi makapaniwala si Elena. Ganun lang. Maraming salamat po, sir. Hindi niyo po pagsisisihan. Babayaran ko po ang lahat hanggang sa huling sentimo. Halos maluhaluhan niyang sabi. Isang tango lang ang isinagot ni Don Ricardo bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang mga papel. Isa itong malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Mabilis na lumabas si Elena, hawak ang pag-asang bigay ng tseke. Pagliko niya sa isang pasilyo, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan muli ang ospital. Nakatayo siya roon, nakasandal sa pader, hindi alintana ang paligid. Hello? Opo. Nakahanap na po ako ng pera. Nanginginig ang boses niya sa pinaghalong saya at ginhawa. Pwede na po nating ischedule ang operasyon ni Lito. At doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik na mga hikbi ng isang taong dumaan sa butas ng karayom. Gagawin ko ang lahat. Isalba niyo lang po ang kapatid ko, please. Sa kabilang panig ng pader, sa loob ng madilim na silid-aklatan, nakatayo si JC Care. Narinig niya ang lahat, ang pag-uusap nila ng kanyang ama. At ngayon, ang desperadong pag-iyak na ito, isang pag-iyak na totoo. Walang pagkukunwari. Isang tunog na bumasag sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Naghintay siyang makaalis si Elena. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Sa sahig, sa mismong kinatatayuan kanina ng babae, may isang pirasong papel na nahulog mula sa bulsa nito. Pinulot niya iyon. Isa itong statement of account mula sa ospital. At sa ibaba, nakasulat ang pangalan ng pasyente. Lito Ramirez. Sa tabi nito, may malaking numerong binilugan ng pulang tinta. 100 the Wibenthal. Nakatitig lang siya roon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa papel. Isang komplikadong emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya pinansin sa loob ng napakatagal na panahon. Pabalik-balik ang lakad ni JC sa loob ng kanyang opisina. Sa isang kamay, hawak niya ang baso ng whiskey. Sa kabila, ang kapirasong papel na tila bakal sa bigat. 100,000 piso. Ang halaga ng isang operasyon. Ang halaga ng buhay ng isang taong hindi niya kilala. Ang halaga na katumbas lang ng isa sa mga relo niya. Inisahan na naman niya ang sarili. Bakit siya apektado? Isa lang itong katulong. Isang estranghero. Malamang ay isa lang din itong magaling na aktres, gaya ng lahat ng taong lumalapit sa pamilya nila. Nagpapakita ng kahinaan para makakuha ng pera, gaya ng kanyang ina. Ngunit ang mga hikbi na narinig niya kanina, walang pagkukunwari doon. Iyon ang tunog ng purong desperasyon. Isang tunog na gumising sa isang bagay sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, sabi niya sa sarili. Sabay tungga sa laman ng kanyang baso. Ginagawa ko ito dahil ayokong magkaroon ng gulo sa pamamahay ko. Ayokong may mamatay na empleyado ng pamilya Care. Masisira lang ang pangalan namin. Isang palusot. Isang napakagandang palusot. At pinaniwalaan niya iyon ng buong puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinaya ang numero ng kanyang personal na abogado. Attorney Santos. Good evening, Sir JC. What can I do for you? Sagot ng boses sa kabilang linya. I need you to do something for me. Quietly. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Of course, sir. What is it? Mag-set up ka ng isang maliit na foundation. Isang beses lang gagamitin. Pangalanan mo kahit ano. Tapos,
Mula sa pondo na yon, makipag-ugnayan ka sa St. Luke's Hospital. May pasyente doon na nagngangalang Lito Ramirez. Bayaran mo ang buong deposito para sa operasyon niya. Under the foundation's name, sir? Yes. Make it look like it's from an anonymous benefactor. Walang dapat makaalam na galing sa akin ang pera. Walang kahit sinong miyembro ng pamilya ko. At lalong-lalo na ang pamilya ng pasyente. Maliwanag? Crystal clear, sir. I'll handle it first thing in the morning. Hindi. Mariing sabi ni JC. Handle it now. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Ngunit napalitan iyon ng ibang pakiramdam. Pagkalito. Bakit niya ginawa iyon? Sumilip siya sa bintana. Sa hardin, nakita niyang nagdidilig ng mga halaman si Elena. Ang mga balikat nito ay hindi na kasing tensyonado ng kanina. May kaunting gaan sa mga galaw nito. At sa pagmamasid sa kanya mula sa malayo, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob kay JC. Hindi awa, hindi pagmamahal, kundi isang klase ng kasiyahan. Isang kasiyahang hindi niya naramdaman sa pagbili ng mamahaling kotse o sa pagsunod ng mga tao sa utos niya. Biglang bumukas ang pinto. Akala ko ba busy ka? Pumasok si Isabel. Balot sa isang eleganteng bestida, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Dala niya ang lamig at kalkuladong mundo na pareho nilang ginagalawan. May tinapos lang ako, sagot ni JC. Mabilis na itinago ang hospital bill sa ilalim ng isang folder. Ngumiti si Isabel, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at inayos ang kwelyo ng damit ni JC. Something's different about you tonight. Mas good mood ka yata? Hindi siya sumagot. Sakto namang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Atty. Santos. Sir, it's done. The hospital has confirmed receipt and has already informed Miss Ramirez about the anonymous benefactor. Nakahinga siya ng maluwag. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakatitig sa kanya si Isabel. Ang mga mata nito ay naniningkit, puno ng hinala. Sino yon? Wala. Abogado ko lang. Hindi ito naniwala. Lumapit pa ito ng kaunti. Ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. May itinatago ka ba sa akin, JC? Kinabukasan, habang nag-aalis ng alikabok sa mga libro sa silid-aklatan, muling tumunog ang cellphone ni Elena. Pamilyar na numero. Ang ospital. Kinakabahan na niya itong sinagot. Hello po? Miss Ramirez, good morning. Tumatawag lang ako para i-confirm na natanggap na namin ang buong bayad para sa operasyon ni Lito. Natigilan si Elena. Hawak ang feather duster sa ere. Po? Paano po nangyari yon? Ang ibinigay ko lang po sa inyo kahapon ay pangalan ko para sa tseke. Isang representative mula sa isang foundation ang pumunta rito kaninang umaga. Binayaran nila ang lahat. Ang sabi lang nila, isa raw itong anonymous donation para sa pamilya ninyo. Nabitawan ni Elena ang kanyang hawak. Isang himala. Walang ibang salita para dito. Isang himala. Sino? Sino po raw sila? Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Ayaw po magpakilala, ma'am. Ang tanging bilin ay iparating sa inyo na huwag na kayong mag-alala. Napasandal si Elena sa estante. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi ng purong pasasalamat. Tumingala siya sa kisame, nagpasalamat sa Diyos, at sa kung sino mang anghel na ipinadala sa kanya. Dahil sa magandang balita, tila gumaan ang buong pagkatao ni Elena. Bawat gawain ay tila mas madali. Bawat ngiti ng ibang kasambahay ay sinusuklian niya ng matamis na ngiti. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay biglang naglaho. Sa sobrang gaan ng kanyang pakiramdam, hindi niya namalayan ang sariling kapabayaan. Habang inaabot ang isang mantsa sa itaas na bahagi ng bintana, nakatungtong sa isang maliit na hagdanan,
ay nadulas ang kanyang paa. Aray, nawalan siya ng balanse. Napapikit siya, handa nang bumagsak sa matigas na sahig. Ngunit hindi sahig ang sumalo sa kanya. Isang pares ng malakas na braso ang biglang pumulupot sa kanyang baywang. Sinasalo ang bigat ng kanyang katawan. Idinilat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang mukha ni JC Care ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango. Nakikita niya ang pagkagulat sa mga mata nitong kasing lamig ng yelo. Ngunit sa isang iglap, tila nagkaroon iyon ng kakaibang init. Huminto ang oras. Tanging ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib ang kanilang naririnig. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Siya na nasa mga bisig nito at ito na nakayakap sa kanya. Isang kislap, isang bagay na hindi maipaliwanag ang dumaan sa pagitan nila. Isang kuryenteng nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpainit sa kanyang mga pisngi. Mula sa di kalayuan, sa may bahagyang nakabukas na pinto, nasaksihan lahat ni Isabel Montenegro ang eksena. Ang kanyang mga kamay ay mariing kumuyom. Ang kanyang perpektong kolorete sa labi ay hindi maitago ang tindi ng galit sa kanyang mga mata. Si JC ang unang natauhan. Mabilis ngunit maingat siyang inalalaya ni JC patayo. Bumitaw ito agad, na para bang napaso. Nag-iwas ito ng tingin. Sa susunod, mag-iingat ka, nauutal nitong sabi. Bago mabilis na tumalikod at umalis, tila may hinahabol. Naiwan si Elena na nakatayo roon, tulala. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, pinapakalma ang sariling puso. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Tahimik na nagsisilbi si Elena. Pilit na iniiwasan ang direksyon kung nasaan si JC. Nagsimulang magsalita si Isabel. Ang boses ay matamis, ngunit may lason. Oh, by the way, Elena, mukhang masaya ka yata ngayon. May maganda bang nangyari? Nagulat si Elena sa biglaang tanong. Oo po, ma'am. Good for you. Ngumiti si Isabel. Bago sinadyang ibuhos ang mainit na sabaw mula sa kanyang kutsara, papunta sa kamay ni Elena, na abala sa paglalagay ng tubig sa baso. Aray! Napasigaw si Elena sa sakit, nabitawan ng pitsel, ngunit bago pa man tumama ang pitsel sa sahig, isang anino ang mabilis na kumilos. Hinablot ni JC ang kamay ni Elena, inilalayo mula sa panganib. Tiningnan niya ang namumulang balat nito at pagkatapos ay ibinaling ang nanlilisik na mga mata kay Isabel. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya sa kasintahan. Nababaliw ka na ba? Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas matalas pa sa kutsilyong hawak ni JC. Ang galit sa kanyang mga mata ay nakatutok kay Isabel habang ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa braso ni Elena. Isang kilos na hindi niya namalayan. Isang kilos na nagsasabi ng lahat. Bitiwan mo siya. Malamig na utos ni Don Ricardo mula sa kabilang dulo ng mesa. Nakatingin hindi kay Isabel, kundi kay JC. Nag-aalangan, binitiwan ni JC si Elena. Mabilis namang lumayo ang dalaga, yumuko, at halos takbuhin ang pinto palabas ng dining hall. Dala ang kahihiyan at ang sakit ng napasong balat. Naiwan silang tatlo sa nakabibinging katahimikan. I can't believe you, JC. Basag ni Isabel sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig sa kunwaring sakit. Ipinahiya mo ako sa harap ng katulong na yan. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Mariing sagot ni JC. Ang panga ay nanatiling matigas. That was a cruel thing to do. Cruel? Tumawa si Isabel ng mapakla. Ako pa ang masama ngayon. Samantalang ikaw, ipinagtatanggol mo siya na para bang mas importante pa siya kaysa sa akin, sa fiancé mo. This isn't about her. This is about you, Isabel. Your attitude. Talaga ba, JC? O baka naman nabubulag ka na sa kaawa-awa niyang kwento? Tumayo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tinitigan niya si JC at sa pagkakataong ito,
May kakaibang ngisi sa kanyang mga labi. Isang ngisi ng tagumpay. Ano bang pinagsasasabi mo? Inaalala mo siya, di ba? Dahil sa kapatid niyang may sakit, diniinan niya ang salitang kapatid. Well, I did a little research para malaman kung anong klaseng tao ang pinapapasok natin sa pamamahay na ito. Huminga siya ng malalim, tila isang actress na magbibitaw ng kanyang pinakamahalagang linya. Alam mo ba na hindi niya tunay na kapatid ang batang nasa ospital? Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isip ni JC. Natigilan siya. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nakikinig na rin ng may interes. Ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang lason. Isa lang siyang ulila. Kinupkop lang ng pamilya ng batang yon. Ginagamit niya ang awa ng iba para makuha ang gusto niya. Humakbang siya palapit kay JC. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong ng ahas. Hindi ba't pamilyar ang kwentong yan, JC? Sa isang iglap, ang imahe ni Elena ay nabura at napalitan ng imahe ng kanyang ina. Ang ngiti nito, ang mga pangako nito, ang pag-alis nito kasama ang ibang lalaki. Ang sugat na akala niya'y matagal nang naghilom ay biglang kumirot, sariwa at masakit. Ang pag-aalala na naramdaman niya para kay Elena ay biglang napalitan ng mapait na pagdududa. Ang simpatiya ay naging hinala. Niloko niya ako. "Excuse me," sabi ni JC. Ang boses ay walang emosyon. Tumalikod siya at iniwan ang kanyang ama at kasintahan sa hapagkainan. Dumiretso siya sa kanyang opisina at ikinandado ang pinto. Dumukot siya ng isang numero sa kanyang telepono. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Elena Ramirez at sa batang nagngangalang Lito Ramirez, now. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. Pagkatapos ng isang oras, habang umiinom ng kanyang pangatlong baso ng alak, isang text message siyang dumating. Subject, Elena Ramirez, ulila. Magulang, namatay sa isang car accident. Kinupkop ng pamilya Ramirez. Subject, Lito Ramirez, anak ng nasabing pamilya. Walang biological relation kay Elena. Bawat salita ay isang patunay. Bawat salita ay isang dagok sa katangahan niya. Ibinaba niya ang baso ng may puwersa. Ang yelo sa kanyang puso ay bumalik. Mas makapal at mas matibay kaysa dati. Lumabas siya ng opisina na may iisang layunin. Nakita niya si Elena sa pasilyo, naglalakad pabalik sa kusina. May dalang first aid kit. Hinarang niya ito. Napatingala si Elena, nagulat. Ngunit ang pagkagulat sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito nang makita ang ekspresyon sa mukha ni JC. Ang init kanina, ang pag-aalala, lahat ay wala na. Ang natira na lang ay ang lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Magaling, simula ni JC. Ang boses ay mababa at puno ng panunuya. Magaling kang umarte, Ramirez. Sir? Hindi niya pinansin ang panginginig sa boses nito. Sabihin mo sa akin. Lumapit siya. Pinipilit itong umatras hanggang sa mapasandal ito sa pader. Ilang eksena pa ba ang kasama sa dulang kaawa-awa ako? Na yan? Ang mga salita ni JC ay tumusok sa puso ni Elena na parang mga bubog. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa paso sa kanyang kamay. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni JC. Huwag na tayong maglokohan, Ramirez. Alam ko na ang lahat. Alam kong hindi mo kapatid ang batang nasa ospital. Isang malaking palabas lang pala ang lahat ng ito, di ba? Isang paraan para makakuha ng awa at pera. Bawat salita ay parang sampal. Ang tulong na ibinigay sa kanya ng anonymous benefactor, ang himalang ipinagpasalamat niya, ay biglang nabahiran ng dumi. Naisip niya, ito ba ang iniisip ng taong tumulong sa akin? Na isa akong manloloko? Naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito.
Hindi. Hindi siya iiyak sa harap ng lalaking ito. Hindi po yan totoo. Mariin niyang sabi, mas malakas na ngayon. Hindi niyo po alam ang kwento ko. At hindi ko na kailangang malaman. Putol ni JC. Nakita ko na ang katulad mo. Pare-pareho lang kayo. Lumayo ito. Tila nandidiri. At ang kilos na yon ang pinakamasakit sa lahat. Iniwan siya nitong nakasandal sa pader. Wasak. Ang maliit na pag-asa at ang kislap ng kilig na naramdaman niya kanina ay parang kastilyong buhangin na tinangay ng isang malupit na alon. Ang pader sa pagitan nila, ang pader ng senyorito at utusan, ng mayaman at mahirap, na akala niya ay unti-unti nang natitibag, ay muling itinayo. Mas mataas, mas matibay, at sa pagkakataong ito, gawa sa bato ng pagdududa at mapait na nakaraan, bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Kung si JC ay naging yelo, si Elena naman ay naging bakal. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng may perpektong kahusayan, ngunit walang emosyon. Parang isang makina. Hindi na siya nag-angat ng tingin. Hindi na siya nagsalita, maliban kung kinakailangan. Ang dating Elena na may tahimik na dignidad ay napalitan ng isang Elena na may malamig na distansya. Ang kanyang presensya ay naging anino. Napansin ito ni JC bawat araw. Nasasaktan siya sa katahimikan nito. Sa paraan ng pag-iwas nito, inaasahan niya ang galit, ang pagtatanggol, ngunit ang natanggap niya ay ang kawalan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas masakit iyon. Nakikita niya ang pagiging miserable nito. At sa halip na makaramdam ng tagumpay, nakakaramdam siya ng pagkakasala. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Elena mula sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, kausap ang isang tao sa cellphone. Nagtago siya sa isang haligi, nakikinig. "Opo ate, okay lang ako dito. Huwag mo akong alalahanin," sabi ni Elena. Pilit pinapasigla ang boses. "Ang importante, malakas ka na. Malapit na ang operasyon mo, Lito. Pagkatapos niyan, pwede na tayong mamasyal." Nagkaroon ng katahimikan. Hindi ko pa rin alam kung sino ang tumulong sa atin. Pagpapatuloy niya, at sa pagkakataong ito, narinig ni JC ang panginginig sa boses nito. "Pero habang buhay akong magpapasalamat sa kanya, kahit na ang tingin niya sa akin ay masama." Isa pang sandali ng katahimikan, at pagkatapos, narinig ni JC ang mga salitang bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. "Utang ko sa mga magulang mo ang buhay ko. Lito, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Hinding-hindi." Napatakip si Elena sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ngunit huli na. Narinig na ni JC, dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa dilim ng mansyon. Ang mga salita ni Elena ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. "Utang ko sa mga magulang mo ang buhay ko." Hindi niya naintindihan, ngunit naramdaman niya. Naramdaman niya ang bigat, ang lalim, ang katotohanan sa likod ng mga salitang yon. Nagsimulang mag-away ang isip at puso niya. Ang isip niya, na puno ng laso ng nakaraan, ay nagsasabing isa lang itong palabas. Ngunit ang puso niya, na unang beses tinamaan ng isang bagay na totoo, ay nagsisimulang magduda sa sarili nitong mga pader. Ang pagkalito sa loob niya ay mas malaki pa kaysa sa galit na una niyang naramdaman. Ang mga sumunod na araw ay naging isang klase ng giyera sa pagitan ng katahimikan at mga tingin na hindi nagtatagpo. Naramdaman ni JC ang bigat ng presensya ni Elena. Isang presensyang puno ng paninindigan at sakit na hindi niya kayang basagin. At habang lumalaki ang pagkalito sa kanyang dibdib, lumalaki rin ang iritasyon niya sa sarili. Nakita ni Don Ricardo ang lahat.
Mula sa kanyang tahimik na pagmamasid, napansin niya ang pagbabago sa kanyang anak. Ang kawalan nito ng interes kay Isabel. Ang mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa direksyon ng hardin, kung nasaan ang katulong. Para kay Don Ricardo, ito ay isang sakit ng ulo, isang panganib sa mga plano niyang matagal nang binuo. Hindi niya hahayaang ang isang hamak na babae ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang negosyo at pangalan. Kailangan niyang kumilos. Isang hapon, habang si JC ay nasa isang mahalagang meeting sa labas, ipinatawag ni Don Ricardo si Elena sa kanyang opisina. Pumasok si Elena. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa gilid. Alam niyang hindi ito para sa isang magandang balita. "Umupo ka," utos ng matanda. Ang boses ay walang anumang emosyon. Sumunod si Elena. Inilapag ni Don Ricardo ang isang puting sobre sa ibabaw ng kanyang mesa at itinulak ito papalapit sa kanya. "Buksan mo." Binuksan ito ni Elena. Sa loob, isang tseke. Ang halaga ay nakasulat sa malinaw na tinta. 500,000 piso. Napatingala siya puno ng pagkalito. "Sir, para saan po ito?" "Bayad." Simpleng sagot ni Don Ricardo. "Bayad para sa serbisyo mo at bayad para sa pag-alis mo." Parang may humaplos na yelo sa puso ni Elena. "Pipo?" "Malinaw ang sinabi ko, iha," sabi ng matanda. Sa wakas ay tinitigan siya ng diretso. Ang mga mata nito ay matalas, walang awa. "Aalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Hindi ka na magpapakita pa sa anak ko. Hinding-hindi na." "Pero sir, wala po akong ginagawang masama." "Eksakto," putol ni Don Ricardo. "Wala kang ginagawa. Pero ang anak ko, meron. Nakikita ko ang epekto mo sa kanya. Isa kang distraksyon na hindi ko kailangan sa ngayon. Kaya aalis ka, sa ayaw at sa gusto mo." Tinuro nito ang tseke. "Kunin mo yan. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa amin. Ituring mo na lang itong isang magandang alok." Tinitigan ni Elena ang tseke. 500,000. Sapat na para mabago ang buhay niya at ni Lito. Wala na siyang magiging utang, wala nang pag-aalala. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Muli, ang tingin sa kanya ay isang bagay na nabibili ng pera. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang sobre. "Salamat po sa alok, sir," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit buo. "Pero hindi ko po kailangan yan." Tumayo siya. "Kung gusto niyo po akong umalis, aalis ako. Pero hindi dahil sa pera ninyo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Don Ricardo. Isang saglit lang yon, bago bumalik ang malamig nitong ekspresyon. Walang ibang salita. Tumalikod si Elena at lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, kinuha ang maliit niyang bag, at inilagay ang iilang damit na dala niya. Wala siyang ibang kinuha. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, walang luhang pumatak. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo na siya. Isa lang ang nasa isip niya. Tapos na. Pag-uwi ni JC ng gabing iyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ang karaniwang katahimikan ng isang malaking bahay, kundi isang katahimikang may kulang. Hinanap niya si Elena. Sa kusina, sa hardin, sa pasilyo, ngunit wala. "Nasaan si Elena?" tanong niya sa isang kasambahay. Nag-iwasan ng tingin ang mga ito. Walang gustong sumagot. Doon na siya kinabahan. Tinungo niya ang opisina ng kanyang ama. Naabutan niya itong kalmadong nagbabasa ng dyaryo. "Nasaan siya pa?" tanong ni JC. Walang paligoy-ligoy. Ibinaba ni Don Ricardo ang dyaryo. "Wala na. Pinaalis ko na." "Ano?" Sumabog ang galit ni JC. "Anong karapatan mong gawin yon? Ako ang ama mo, at ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito." Kalmadong sagot ng matanda. "Ginawa ko lang ang nararapat.
Isang gulo lang ang idudulot niya sa pamilyang ito. Wala kayong alam, sigaw ni JC. Wala kayong alam tungkol sa kanya. At ikaw, meron? Ganti ng ama niya. JC, gumising ka. Isang katulong lang siya. Makakahanap tayo ng iba. Napahilamos si JC sa kanyang mukha, puno ng frustrasyon at isang emosyon na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Kawalan ng pag-asa. Huli na ang lahat. Nawala na siya. At kasalanan niya. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa kwarto ni Elena. Binuksan niya ang pinto. Ang kwarto ay walang laman. Malinis. Tila walang taong tumira doon. Ngunit sa tabi ng kama, sa sahig, may isang bagay na naiwan. Isang bagay na maliit at kumikinang dahil sa tama ng ilaw mula sa bintana. Pinulot niya iyon. Isang maliit na laket. Bukas ito. Sa loob, may isang luma at kupas ng litrato. Isang masayang mag-asawa, nakangiti sa kamera. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki sa litrato. Pamilyar. Napakapamilyar. Napakunot ang kanyang noo. Pilit inaalala kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Isang mukhang matagal nang nakatago sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. At bigla, bumalik ito sa kanya. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, umuulan. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang mukha ng lalaking ito, duguan, nakatingin sa kanya mula sa windshield ng kanilang kotse. Isang linggo ang lumipas. Para kay Elena, ang bawat araw ay isang pagsubok ng pagtitiis. Nakahanap siya ng maliit na kwartong mauupahan malapit sa ospital. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pag-aalaga kay Lito, na ngayon ay nagpapagaling na mula sa matagumpay nitong operasyon. Ang nangiti sa mukha ng bata, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing umaga. Sa gabi, kapag tulog na si Lito, doon lang niya hinahayaang bumalik ang sakit, ang alaala ng mansyon, ng senyorito, nang hindi sinabing mga salita. Pilit niyang iwinawak si iyon. Tapos na. Kailangan niyang magpatuloy. Isang gabi, habang hinahalungkat ang kanyang bag para hanapin ang rosaryo, doon niya napansin, wala ang laket. Ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Nataranta siya. Inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang bag, ngunit wala. Malamang ay nahulog iyon sa mansyon. Ang sakit ng pagkawala niyon ay halos kasing tindi ng sakit ng kanyang pag-alis. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, hindi mapakali si Isabel Montenegro. Kanina pa tapos ang dinner nila ng kanyang private investigator, ngunit ang mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa sa pagitan nila ang pumipigil sa kanyang pag-alis. "Are you sure about this?" Tanong niya sa lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pananabik. 100% ma'am, sagot ng investigador. "It took some time and a lot of money to dig up the old provincial records, but it's all there. Closed case, hit and run." The plate number of the car was partially identified by a witness. Itinuro ng lalaki ang isang linya sa lumang police report, isang serye ng mga letra at numero. The car was registered under Mr. Ricardo Carre's name. It was reported stolen a week after the incident, then found abandoned. But the timing, everything points to him. Napahawak si Isabel sa kanyang bibig. Ang plano niya ay simple lang. Hanapan ng butas ang pagkatao ni Elena. Isang maliit na dumi para gamitin laban dito. Hindi niya inaasahan ito. Isang bomba. Isang sikretong kayang sumira, hindi lang sa isang tao, kundi sa isang buong pamilya. Ang unang pumasok sa isip niya ay takot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mas madilim na emosyon. Oportunidad. Ito na ang alas niya. Ang sandata na titiyak na si JC ay mapapasa kanya. Sa ayaw man nito o sa gusto. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig, habang idinadayal ang numero ng kanyang fiancé. "JC," sabi niya nang sagutin nito ang tawag.
Pilit pinapakalma ang sarili. I have a surprise for you. For you and your dad. Not now, Isabel. I'm busy. You'll want to make time for this. Pagpupumilit niya, ang boses ay may kakaibang diin. Meet me at the mansion in an hour. It's time for a little family talk about some skeletons in the closet. Ang locket ay hindi maalis sa isipan ni JC. Gabi-gabi, hawak niya ito. Tinititigan ang kupas na larawan habang ang madilim na piraso ng kanyang alaala ay unti-unting nagiging malinaw. Ang ulan, ang basag na salamin, ang dugo. Hindi na niya kayang manahimik. Dala ang locket, pinuntahan niya ang kanyang ama sa opisina nito sa mansyon. Naabutan niya itong nag-iisa, nagbabasa, tila walang anumang gumugulo sa isipan. Ang kalmadong imaheng iyon ang mas nagpagalit kay JC. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Nag-angat ng tingin si Don Ricardo. Kung tungkol na naman ito sa katulong na yon. Tungkol ito sa kanya, putol ni JC. At tungkol sa'yo. Inilapag niya ang locket sa mesa. Bukas, nakaharap ang larawan sa kanyang ama. Kilala niyo ba sila? Tinitigan ni Don Ricardo ang locket. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Ang kamay nitong may hawak na libro ay bahagyang nanginig. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung sino yan. Mga kamag-anak niya siguro. Huwag kayong magsinungaling sa akin. Sigaw ni JC, hindi na napigilan ang sarili. Ang lalaking yan, nakita ko na siya. Matagal na. Noong bata pa ako, isang gabi, umuulan. Kasama kita sa kotse. Namutla si Don Ricardo. JC, itigil mo na yan. Guni-guni mo lang yan. Hindi! Pagpupumilit ni JC, ang kanyang boses ay nagiging desperado. May nangyari ng gabing yon. May nabangga tayo. At ito ang mukha ng lalaking yon. Sino siya pa? Ano ang nangyari? Sakto sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. May dalang isang malaking brown envelope. Ang kanyang mukha ay isang perpektong halo ng pag-aalala at determinasyon. I'm sorry to interrupt, sabi niya. Ngunit ang tono niya ay nagsasabing hindi niya iyon nararamdaman. Pero narinig ko ang sigawan ninyo at sa tingin ko, may maitutulong ako para linawin ang lahat. Naglakad siya papunta sa mesa at inilabas ang laman ng envelope. Mga kopya ng police report, mga litrato mula sa isang aksidente. Inilatag niya ang mga ito sa tabi ng locket. Tinitigan ni JC ang mga papel, mga salitang hindi niya maintindihan sa una. Hit and run, victims, Mr. and Mrs. Ramirez. At pagkatapos, ang pangalan ng kanilang anak na naiwan, Elena Ramirez. Tumingin siya kay Isabel pagkatapos sa kanyang ama. Ang mundo niya ay nagsimulang umikot. Ang kaawa-awang katulong na pinagtatanggol mo, nagsimulang magsalita si Isabel. Ang boses ay mababa at puno ng drama. Ang babaeng unti-unti nang sumisira sa isip mo ay anak pala ng mga taong pinatay ng sarili mong ama. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin si JC sa kanyang ama na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Lahat ng lakas, lahat ng kapangyarihan ay biglang naglaho. Ang natira ay isang matandang lalaking duwag. Pa? Halos pabulong na tanong ni JC. Umaasang itatanggi nito ang lahat. Umiling-iling si Don Ricardo. At pagkatapos, nagsimula itong umiyak. Isang tunog na nakapanlulumo. Isang tunog ng pagkakasala na itinago sa loob ng 20 taon. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ang pag-amin na yon ang tuluyang bumasag kay JC, ang lalaking hinangaan niya. Ang lalaking kinatakutan niya, ang haligi ng kanilang pamilya, ay isang mamamatay tao, isang duwag na tumakbo at nagtago sa likod ng kanyang pera. At si Elena, ang babaeng minamaliit niya,
hinuhusgahan at sinasaktan ay ang biktima ng pinakamalaking kasalanan ng kanilang pamilya. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanya. Tumayo si Isabel sa isang tabi, pinapanood ang pagkawasak ng mag-ama na may kasiyahan sa kanyang mga mata. Ito na ang tagumpay niya. Hawak na niya sila sa leeg. Ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ni JC. Tumingin si JC sa kanya, ngunit walang bakas ng pagkatalo sa mga mata nito. Ang naroon ay isang bagay na mas malalim. Desisyon. Tumingin siya mula kay Isabel, papunta sa kanyang amang nakaluhod na ngayon sa sahig at pabalik sa mga dokumento sa mesa. Lahat ng pagkalito, lahat ng galit ay biglang naglaho at napalitan ng isang malinaw na landas. Dahan-dahan siyang umatras, papalayo sa kanila, papalayo sa lason at kasinungalingan na bumalot sa kanyang buong buhay. Tiningnan niya ang kanyang ama na parang isang estranghero, isang halimaw. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang kayang maglarawan sa sakit at pandidiri na nararamdaman niya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. JC, saan ka pupunta? Sigaw ni Isabel. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. JC! Binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Hanggang sa ito ay naging isang takbo. Takbo palayo sa mansyon. Palayo sa kasalanan ng kanyang ama. Palayo sa laro ni Isabel. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang hanapin si Elena. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin ninyon ay ang tuluyan ng pagkawala nito sa kanya. Magpakailanman. Lumipas ang 2 linggo. Naging matagumpay ang operasyon ni Lito. Araw-araw, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Para kay Elena, ang makita ang pamumula sa mga pisngi nito at ang pagbabalik ng sigla sa mga mata nito ay sapat na kabayaran para sa lahat ng kanyang paghihirap. Isang hapon, habang nagbabantay siya sa tabi ng kama ni Lito sa ospital, isang pamilyar na anino ang tumigil sa may pintuan ng kanilang silid. Napatingala siya. Nakatayo roon si JC Care, payat. May bakas ng puyat at kalungkutan sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang ere ng isang senyorito. Ang natira ay isang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Automatikong tumibok ng mabilis ang puso ni Elena. Ngunit kasabay niyon ay ang pagbabalik ng sakit. Tumayo siya, hinarangan ng daan, patungo kay Lito na para bang isang inang poprotekta sa kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at matatag. Hindi siya sinagot ni JC. Sa halip ang mga mata nito ay nakatuon sa bata sa kama. Siya ba si Lito? Tumango si Elena. Masaya akong makitang maayos na siya. May bahid ng sinseridad sa kanyang boses na nagpataguos sa pader na itinayo ni Elena. Huminga ng malalim si JC at sa wakas ay tiningnan siya ng diretso. Elena, nandito ako hindi para humingi ng tawad dahil alam kong walang kapatawaran ang kasalanan ng pamilya ko. Napakunot ang noo ni Elena. Anong ibig mong sabihin? At doon, sa tahimik na silid ng ospital, ikinuwento ni JC ang lahat. Ang gabi ng aksidente, ang pagtakas ng kanyang ama, ang 20 taong kasinungalingan. Habang nagsasalita si JC, walang emosyon sa kanyang muka. Tanging ang bigat ng katotohanan. Hindi siya nagdahilan, hindi siya nagtangkang pag-aanin ang kasalanan ng kanyang ama. Inilatag niya ang lahat, gaano man ito kapangit. Si Elena ay nakikinig lang, hindi makagalaw. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa trahedya ng kanyang buhay. Ang galit na itinago niya para sa isang estranghero ay biglang nagkaroon ng mukha, ang mukha ng ama ng lalaking nasa harapan niya. Nang matapos si JC, isang luhang pumatak mula sa mata ni Elena. Pagkatapos ay isa pa. Kaya ninyo ako tinanggap sa mansyon? Tanong niya. Ang boses ay basag. Dahil sa konsensya, umiling si JC.
Ako walang alam. Pero ang ama ko, sa tingin ko oo. Isang duwag na paraan para subukang pagaanin ang nararamdaman niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Napakagulo ng mundo. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Sumuko siya, sagot ni JC. 2 linggo na siyang nasa kulungan. Ako ang nagsabi sa kanyang gawin iyon. Ako ang nag-report sa pulis. Natigilan si Elena. Tiningnan niya si JC at sa pagkakataong ito, isang bagong emosyon ang kanyang naramdaman. Hindi awa, hindi galit, kundi isang klase ng pag-unawa. Ginamit ko ang lahat ng perang mamanahin ko sana. Pagpapatuloy ni JC. Itinayo ko ang isang foundation, isang educational fund para sa mga batang ulila. Ipinangalan ko ito sa mga magulang mo, the Ramirez Foundation. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang pag-iyak. Lumapit si JC, ngunit hindi siya hinawakan. Nanatili itong may isang dangkal na distansya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya o ako. Ang gusto ko lang ay malaman mo ang totoo. At para sabihing karapat-dapat kang maging masaya, Elena. Malayo sa amin. Malayo sa anino ng pamilya ko. Tumingala si Elena. Ang mga mata ay puno ng luha. Nakatingin sa lalaking handang isuko ang lahat para sa tama. Ang lalaking nagbago. Ilang araw ang lumipas. Dinalaw ni Elena si Don Ricardo sa kulungan. Isang maikli at tahimik na pag-uusap. Walang sigawan, walang sumbatan. Hindi niya ito pinatawad. Ngunit sa pagharap niya sa lalaki, naramdaman niya ang paglaya. 1 buwan pagkatapos niyon, magkasama sina JC at Elena, nakatayo sa isang malawak at bakanteng lote. Dito itatayo ang unang eskwelahan, sabi ni JC. Ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni JC. Nagulat si JC, ngunit hinigpitan niya ang hawak. Tumingin sila sa isa't isa. Wala na ang senyorito at ang katulong. Ang natira ay 2 taong sinira ng nakaraan, ngunit pinipiling bumangon. 2 taong pinagbuklod ng isang trahedya, ngunit maaring paghilumin ng isang pag-ibig na mas matibay. Pwede. Pwede ba tayong magsimulang muli? Tanong ni JC, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Isang nangiting may bahid ng luha, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, puno ng pag-asa para sa hinaharap. At sa ilalim ng papalubog na araw, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, alam nilang ito pa lang ang simula.